Mugto na ang mga mata ko nang dahil sa kakaiyak. Hindi ko na din nagawang kumain ng dinner at nagkulong na lamang sa kwarto. Hindi ko pa rin matanggap ang sinabi ni Mr. Faltado. Hindi mawala sa isip kong galit niyang mukha at kung paano niya ako sinigawan kanina. Tuloy-tuloy pa rin sa pagpatak ang aking mga luha habang nakadapa sa kama. Sa totoo lang ay hindi ko sigurado kung bakit nga ba ako umiiyak. Dahil ba sa sinagawan ako ng boss ko o dahil pinaramdam niya na sekretary niya lang talaga ako. Bakit, Claire? Umaasa ka ba na may hihigit pa doon? Tanong ng aking utak. Siyempre hindi. Matagal ko naman tanggap yun pero masakit pa rin masampal ng katotohanan. Siguro, dapat na rin ako magpasalamat sa nangyari kanina. Dahil nagising ako mula sa pag-i-imagine ko sa boss ko. Sa pelikula lang at Korean novela pwedeng mangyari ang mga ganun. Ang nakakalungkot lang ay nagkakasya na nga lang ako sa pagpapantasya sa gwapong amo ko ay kailangan ko pang pigilan. Pero para na rin sa ikakabuti ko at ng trabaho ko. Tulad ng dati wala naman akong choice kung hindi ang kalimutan na lang ang nangyari. Makakaget over din ako kaya buti pa ay subukan ko na lang matulog. Halos 30 minutes na ako nakapikit ay hindi pa rin ako dalawin ng antok. Gising na gising pa rin ang diwa ko. Siguro dahil alas 8 pa lang at hindi naman ako sanay matulog ng ganong kaaga. Tumayo ako at naupo sa paanan ng kama. Dinala kong mga mata sa loob ng kwarto at napansin ng isang bote ng alak. Hindi ako umiinom pero mukhang kailangan ko ata ng papatulog ngayon. Kinuha ko iyon at binasa. Red wine lang naman pala. Mukhang makakatulong to para makaramdam ako ng antok. Nagsalin ako ng kaunti sa baso. Mabuti pa'y tikman ko muna. Hindi ko na alam kung nakailang baso ako pero parang hindi naman ako tinatablan. Pero okay lang dahil gusto ko lang naman ay antukin. Ilang minuto pa ay nakaramdam naman ako ng gutom. Pagtingin ko sa orasan ay parang hindi ko mabasa yun. Parang blurred. Pagdial ko ng telepono sa reception ay wala namang sumasagot. Gusto ko sana mag-order ng pagkain. Hindi ko ata kaya, nangangasim ang tiyan ko. Kailangan kong kumain ng kahit na ano. Bakit ba kasi hindi ako kumain kanina? Paninisi ko sa sarili. Pagtayo ay bigla ako natigilan. Parang umiikot ang aking paningin at para akong lumulutang. Lasing na ba ako? Tanong ko sa sarili. Hindi. Kailangan kong bumaba para bumili ng makakain. Ano bang sinasabi ng babaeng to? Pagbaba ko ay tumuloy ako sa reception. Gusto ko kasing malaman kung may ma-orderan pa ako na makakain sa oras na yon. Ang hindi ko maintindihan ay kita ko ang pagbuka at sara ng bibig nito pero wala akong madinig sa mga sinasabi niya. Pero parang kay bagal-bagal nitong gumalaw. Parang slow motion. Kita ko na may tinatawagan ito sa telepono pero tulad kanina ay wala akong madinig sa mga sinasabi niya. May isa pang babae sa tabi nito na para bang pinipila naman ng matawa. Bakit ang weird ng mga tao na to? Mabuti pa bumalik na lang ako sa kwarto. Mainit at malambot na mga labi ang sumasakop sa mga labi ko. Ramdam ko ang marahan pang pagkagat sa aking ibabang labi nito. Pilit kong binuksan ang mga mata pero madilim ang paligid at parang pilit na sumasarang talukap ng aking mga mata. Nananaginip ba ako? Ramdam ko ang katawan ko na nasa malambot na kama at may mabigat na bagay na nakadagan sa aking dibdib. Nasaan ba ako? Dahan-dahang bumaba ang mainit at misteryosong labi sa aking leeg na nagbigay ng kilabot sa buo kong katawan. Anong nangyayari? Bakit hindi ko magawang gumalaw? At sino ang nagmamay-ari ng mga labi na to? Para ako nakukuryente sa bawat paglapat ng labi nito sa aking balat. Napapasinghap ako sa bawat halik nito. Napakasarap na panaginip. Mugto ang mga mata, lutang, at parang kay bigat-bigat ng aking pakiramdam ng magising ng umaga. Hay, pwede ba mag-sick leave? Lulugo-lugo ako habang papunta sa banyo para mag-shower. Nasa Hong Kong pa nga pala kami. Paano kung magli-leave? 5 araw na nga lang kami dito, absent pa ako. Hindi pala masarap ang uminom? Para kasing binugbog ang buo kong katawan. Paano ba ako magtatrabaho nito? Pagdaan sa reception ay pansin ko nakatingin ng 2 babae sa akin. Anong meron? May mali ba sa suot ko? Bulong ko sa sarili. Tinignan ko ang damit. Maayos naman yun. Nagkibit balikat na lang ako at nagtuloy sa labas. Doon na lang ako maghahantay sa boss ko. Naka-shade si Mr. Faltado nang lumabas ng hotel. Puyat din ba to? Kasunod naman si Mr. Sandoval na agad lumapit sa akin. Di ba dapat ako atang nakasuot ng shades? Halata kasing pagkamugto ng mata ko.
Kahit pa sinalpakan ko ito ng napakakapal na concealer. Claire, good morning. Bati agad sa akin ni Mr. Sandoval. Ngumiti na lang ako at ang boss naman ay nauna na sa paglakad na parang hindi man lang ako nakita. You look sick. Okay ka lang ba? Pag-uusisan nito na medyo nakalayo na ang boss. Okay lang po ako. Matipid kong sagot at naglakad na para sumunod sa nag-aabang na sasakyan. Tulad ng dati ay walang imikan pero mas matindi ngayon ang tensyon dahil sa riwa pang nangyari kahapon. Kailangan ko bang humingi na sorry sa boss? Pero di ba ayaw nito na lagi ako nagsusorry? Kaya wag na lang. Isa pa nakabawi na to sa pagkakamali ko dahil sa ginawang pagpapahiya nito sa akin. So quits na kami. Ay, naalala ko na naman kung paano niya ako sinagawan kahapon. Parang sumikip ang aking dibdib sa naalala. Parang ang lungkot-lungkot ng pakiramdam ko. Napabuntong hininga na lang ako. Buti pa ay mag-focus na lang ako sa trabaho. Baka mamaya kakainarte ko May magawa na naman akong ikakagalit ni Mr. Faltado. Tahimik na lamang akong susunod sa maipag-uutos nito. Total, sekretarya lang naman niya ako. We are sorry but Mr. Lim cannot make it today. He has an urgent matter to attend to. We apologize for the short notice. Pag-aanunsyo na isang babae, pasado 1:00 na. Mukhang maagang matatapos ang meeting ngayon dahil hindi makakadating ang isa sa pinakaimportanteng tao sa kumpanyang ito. Ilang minuto pa ay nagpa siyang lahat na hinto na muna ang meeting. Kukontakin na lang daw kami bukas ng umaga kung may isisingit pa ni Mr. Lim sa schedule nito. Bukas na nga palang huling araw namin dito sa Hong Kong. Tsak na magiging busy dahil may isa pang meeting si Mr. Sandoval at Mr. Faltado bago ang flight namin bukas ng 5:00 ng hapon. Pabalik na kami sa hotel at naglalakad na nang sumulpot sa harap ko si Mr. Sandoval. Kanina lang ay nasa tabi ito ng boss at may pinag-uusapan kaya naman medyo nagulat ako dito. Why don't we take a stroll around the city? Nakangiting tanong nito sa akin. Hindi na po. Gusto ko po kasi sanang magpahinga. Pagdadahilan ko na lang. Tamad na tamad kasi ako at parang gusto kong humilata. Why not? Maaga pa naman. Come on, let's enjoy while we are here. Pagpupumilit pa nito. Sa bagay, tama naman ito. Pang-4 na araw na namin dito ay hindi pa man lang ako nakakapasyal. Hindi ko nga naramdaman na nasa Hong Kong kami dahil puro naman trabaho. Gusto ko nga sanang gumala pero para na din kasing wala ako sa mood. Nang hindi ako sumagot ay nagsalita ulit ito. Okay then, mag-swimming na lang tayo. Sa hindi kalayuan ay tanaw namin ang pool. Napakaganda nga noon. Parang nangiimbita ang asul na tubig nito. Parang nakaka-relax. Kaso, hindi nga pala ako marunong lumangoy. Sir, wala naman po akong dalang swimsuit. Isa pa hindi po ako marunong mag-swimming. Pagdadahilan ko dito na totoo naman. Sinulyapan ko si Mr. Faltado na patuloy lang sa paglakad. Deadma pa rin ito na parang wala man lang nadidinig. Then, let's buy a swimsuit for you. Sabay nguso ni Mr. Sandoval sa katapat na shopping mall. Ay, mukhang hindi naman ako titigilan ito hanggang hindi ako pumapayag. By the way, I'm a good teacher. Dagdag pa nito bago ako hablutin sa braso. Do you want to join us, Mr. Faltado? Baling naman ito sa boss na agad lumingon. Diretsong tingin sa nakakapit na kami ni Mr. Sandoval sa braso ko. No, I have much better things to do. Sabay talikod nito. Much better things to do daw. Baka makipaglandian sa payatot na babae na yun. Malamang kikitain lang nitong babae. Maghunos dili ka nga, Claire. Paalala ko sa sarili. Wala nang pala ako dapat pakialam sa personal affairs ng boss ko. Isa pa, masama na rin ang loob ko dito. Buti pa, mag-enjoy muna ako ngayong araw na makalimutan ko to. Hinaltak na ako ni Mr. Sandoval sa mall at naghanap ng maisusuot. At dahil hindi ko naman kaya ang magbikini, ay boy shorts ang napili ko na may katernong sports bra swimsuit top. Tumingin ako sa salamin sa loob ng fitting room. PLT lang swimsuit na parang nagpatingkad ng kulay ng aking balat, nakatamtaman lang ang puti. Litaw din ang flat kong tiyan. Resulta ng mga araw na nalilipasan ako ng gutom. Umikot ako at nang nakapag-decide na hindi naman ito masyadong revealing, ay nagpalit na ako para mabayaran na sa counter. Nag-shower na muna ako at nang makababa ay nakarobe na lang ako. Nakasalubong ka naman si Mr. Sandoval na naka-swimming shorts na lang. Maganda din ang katawan nito at talaga namang napapatingin ng mga babaeng nadadaanan nito. Mukhang heartthrob din ang isang to. Claire, are you ready to swim? Opo, sir. Napangwito sa nadinig. Ang awkward naman.
Please call me Josh. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Pakiusap nito. Well, okay. Total wala naman ng boss dito, pwede ko itong tawagin sa pangalan. Okay, Josh. At matipid akong ngumiti. That's better. At naglakad na ito patungo sa pool. Ako naman ay nagtanggal na ng roba at pinatong yun sa upuan. Nakakaisang hakbang pa lang ako para sana sundan si Mr. Sandoval na napukaw ang atensyon ko sa lalaking pahango galing sa pool. Halos malaglag ang aking mata nang makita kong sino yon. Sino pa ba? Eh di si Mr. Faltado. Nakahubad ito at tanging swimming trunks lang ang suot. Kitang-kita na nangangalit ang mga masas ito sa braso habang nakahawak sa railings ng pool. At nang tuluyan na itong nakaahon sa tubig ay bakat na bakat din ang kanyang. Saglit nga. Akala ko ba he's got much better things to do? Eh mukhang nauna pa ito mag-swimming sa amin ni Mr. Sandoval ah. Sinundan ko lamang ng tingin ito na papalakad na sana sa isang upuan na matigilan ito. Napadako kasi ang mga mata nito sa akin at sinuwid ako ng tingin pababa. Para na-conscious naman ako bigla dahil ramdam kong pagtitig nito sa bawat bahagi ng aking katawan. Para tuloy akong tuod na hindi na nakagalaw. Baka naman nasesexyan to sa akin kaya makatingin ay wagas. Well, aamin ko na maraming na nagsasabi na magandang aking katawan. Maliit na bagay. Nagbalik ang tingin nito sa aking mukha pero tulad ng dati ay wala akong mabasa ni kahit anong emosyon mula dito. Ano bang dapat kong gawin? Ngitian ito o deadmine na lang? Claire! Sigaw ni Mr. Sandoval. Halos mapatalo naman ako sa gulat. Siguro ay bawas-bawasan ko ng pagkakape. Nagiging magugulatin na ako eh. You look stunning. Bulalas nito na nakaahon na sa pool. Thanks. Tipid ko na lang nasagot. Let's go? Ayan ito na hinatak pa ako sa kamay. Feeling close talaga tong si Mr. Sandoval. Kung hindi lang talaga dahil sa nakwento nito tungkol sa namayapang kapatid, siguro matagal ko na tong tinarayan. Lift up your legs, Claire. Just let your legs float out behind you. Utos ni Mr. Sandoval habang hawak ang dalawa kong kamay. Ilang minuto na din kasi ang lumipas ng pag-feeling swimming t-shirt nito. Pero hindi ko man lang magawa na maiangat ang mga binti ko. Eh sino ba naman kasi nagpilit sa akin na magpunta sa pool at magpresenta magturo? Eh di ngayon magdusa siya. Ang PE t-shirt ko nga nung college, nabigong turuan akong lumangoy. Kaya ipinasa na lang ako nito dahil sa awa. Yeah, there you go. Masayang sabi nito na unti-unti ko nang tinaas ang mga legs ko. Then point your toes and try to make small kicks. Tinry ko naman ang sinabi pero unti-unting bumababa ang mga binti ko. Napabuntong hininga na lang ito. Ako naman ay pinipigilang matawa sa reaksyon nito. Seryosong seryoso kasi ito sa pagtuturo sa akin. Mahirap turuan ang ayaw matuto, no? Napasulyap naman ako sa dako kung saan nakahiga si Mr. Faltado. Nagbibilad ito sa araw at nakasuot ng sunglasses. Hindi ko tuloy makita ang mga mata nito kung natutulog ba ito o nakamasid sa amin. Let's try again, okay? Sabi ni Teacher Sandoval. Okay, napilitan ko na lang nasagot. See how I do it. It's quite simple. Pagmumestro nito at nag-umpisa maglangoy na biglang, ouch! Sigaw nito. Tumama pa lang binti nito sa railings na nasa ilalim ng pool. Halos mapanguwi ito sa sakit. Okay lang po ba kayo? May pag-aalala kong tanong. Hindi ito nakasagot. Marahil ay sa sobrang sakit. Ikaw ba naman ang maihampas ang binti sa bakal eh? Kinawayan ko ang lifeguard na agad naman lumapit sa amin. Inalalayan nito si Mr. Sandoval paalis sa pool. Aahon na din sana ako para samahan ito. No, just stay here. I want to enjoy your day. Pigil sa akin ito. Pero, no buts, just stay. At pilit itong ngumiti. Eh di stay. Paano naman ako mag-e-enjoy nito kung mag-isa ako? Nasa 4 feet lang ako ng taas ng tubig kaya may mangilan-ngilan din ang nagsuswimming. May bukod na pool para sa mga bata na halos puno. Nagtatawanan at mga naglalaro kasamang pamilya. Hinanap ng aking mga mata si Mr. Faltado na wala na sa upuang hinihigaan nito. Umakyat na siguro to sa kwarto niya para magpahinga. Pero nagkamali pala ako dahil hindi ko napansin na nasa pool palang boss. Biglang hinablot ako nito sa braso at hinatak. Wait nga, bakit ba ako hatak-hatak nito? Let's continue your lesson. Walang kagatol-gatol na sabi nito na hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Po? Tiningnan ko ito sa mukha na patuloy lang sa paghatak sa akin. May pilyong ngiti sa mga labi nito. Anong nakain nito?
Huli na napansin ko na palalim na pala ng palalim ang tubig. Sir! Hindi ko naman talaga gustong matuto mag-swimming! Pagdadahilan ko dito pero nagpatuloy lang ito sa paghatak sa akin na parang walang nadinig. Hindi din naman ako makabitaw dahil hindi na makapa ng mga paa ko ang sahig. Yung totoo, balak ba ako lunurin ito? Sir! Hindi ko matuloy ang sasabihin dahil halos mainom ko na ang tubig na kapantay ng aking muka. Ang pangit pa naman ng lasa. Diyos ko, buti sana kung pure tubig lang ang nainom ko. Paano kung may wiwi? Ew! Huminto kami sa gitna ng pool at halos wala ng ibang tao sa part na yun. Mabuti hawak pa rin ako nito kaya buhay pa naman ako. Okay now, swim. Sabay bitaw sa akin ni Mr. Faltado na tinaas pang mga kamay para hindi ko maabot yun. Nanlaki ang mata ko dito na unti-unti ko nang maramdaman na lumulubog na pala sa ilalim ng tubig ang katawan ko. Nagkakawag ako pero parang lalo naman akong lumulubog sa ginagawa kong yun. Kita ko sa ilalim ng tubig ang katawan ni Mr. Faltado na dahan-dahang lumalayo. Huwag mong sabihing iiwan niya na ako dito. Anong trip niya ito? Bago pa ito makalayo ay tagumpay ako nakakapit sa braso nito. Wala akong choice. Kailangan ko makaahon sa tubig. Walang kemeng napayakap ang dalawang braso ko sa leeg nito. Ay, sa wakas nakaahon din ako. Habol ang hiningang sabi ko sa sarili. Nang nag-angat ako ng ulo ay nagkasalubong ang aming mga mata. Baka sa mukha nitong pagkagulat sa ginawa kong pagpulupot dito. Nakayakap ako sa leeg nito. Oo, at ngayon ay halos 1 pulgada lang ang layo ng mukha nito sa mukha ko. Eto naman ang mga mata ng boss na parang hinahatak ako pa ilalim. Mas nakakalunod pa ata ang mga titig nito kaysa sa ilalim ng tubig. Ramdam ko ang banayad na pagkakadikit ng katawan ko sa hubad na katawan nito dahil sa dahan-dahang pagwagayway ng tubig. The first thing that you have to do is let go of your fear. Bulong ito dahilan para maramdaman ko ang init ng napakabangong hininga nito. Fear sa paglangoy o fear ko sa iyo? Tanong ko sa isip. Naramdaman kong pag-init ng mukha ko. Siguro ay pulang-pula na mga pisngi ko ng mga sandaling yun dahil sa magkahalong hiya, kaba at kilig. Nagumpisang bumilis ang tibok ng puso ko habang para akong namamagnet sa mga mata nito. Gustuhin ko magbawi ng tingin pero parang hindi ko magawa. Habol ang paghinga ko at parang huminto ang paggalaw ng nasa paligid namin. Wala ako nadidinig ko hindi malalakas na kabog ng dibdib ko na sigurado akong pansin ito dahil sa pagkakadikit ng mga katawan namin. Sa wakas ay nakuha kong magbaba ng tingin na agad ko ding pinagsisihan dahil nadako mga tingin ko sa labi nito. Napalunok ako ng malalim. Mamula-mula ang mga labi nito na para bang kay lambot. Bigla tuloy nagbalik sa alaala ko nung gabing nasa Tagaytay kami at nahalikan ako nito. Akala ko'y naibaon ko na yung salimot. Yun ang bagay na iniwasan ko. Dahil baka mas lalong lumalim ang nararamdaman ko sa boss kapag naulit pa muli ang tagpong kagaya nun kahit pa hindi sinasadya yun. Pero ano nga bang nararamdaman ko dito? Puppy love pa rin ba? Sorry po sir. Mahinang sabi ko dito na halos pabulong. Sorry for what? Tanong naman ito na parang sinusuri ang bawat bahagi ng aking muka. Dahan-dahan panlalong inilapit itong muka dahilan para magtama ang puno ng ilong nito sa ilong ko. Para ako nakuryente sa pagkakadikit na iyon at hindi sinasadyang nakabitaw sa pagkakayakap sa leeg nito. Ngunit mabilis ang mga kamay nito na agad akong nasalo sa likod gamit ang mga braso. Nang dahil doon ay lalong nadiin ang pagkakadikit ng mga katawan namin. Ang mukha ko naman ay nasubsob sa leeg nito. Shit! Yakap-yakap ko ni Mr. Faltado. Ano bang nangyayari? Kahit pa nasa ilalim ng tubig ang mga katawan namin, ay ramdam na ramdam ko ang pagkiskis ng mga balat namin. Napakasarap sa pakiramdam ang makulong sa yakap nito. Naramdam ko ang napakainit na katawan nito. Pwede bang hindi na matapos ang tagpong to? Pagtaas ko ng tingin, ay sinalubong muli nito ang aking mga mata. Pero bakit parang may bahid ng pagsuyo sa mga mata nito? Ang kanina'y seryoso at matigas na titig nito ay bakit parang biglang lumambot? Namamalikmata ba ako? Napakunot ang aking noo at Lester! Sigaw ng isang babae sa hindi kalayuan dahilan para bigla akong mailayo ang katawan sa boss. Sabay kaming napalingon ni Mr. Faltado sa tumawag sa pangalan nito. Ang misteryosang payat na babae pala. Mukhang may lakad dito kasama ang boss. Bihis na bihis kasi ito na naka-cocktail dress at heels pa.
Mas lalo ko na lamang inilayo ang katawan sa boss pero buti ay hindi naman ito kumalas sa pagkakahawak sa likod ko. Dahil kung nagkataon ay lulubog na naman ako sa tubig. Dahan-dahan akong inalalayan ito patungo sa railings para makaahon na. "Is this your secretary?" Baling ng babae sa akin na parehas na kami nakaahon. Tiningnan pa ako nito mula ulo hanggang paa na para akong hinusgahan. Bakit ba inis na inis ako dito kahit wala naman tong ginagawa sa aking masama? "Yes." Maikling sagot naman ni Mr. Faltado. Ako ay matipid lang ng umiti sa babae. Kinuha ng boss ang kanyang towel at nagumpisang punasan ng basang muka at katawan. Nagpasya na din akong pumunta sa upuan kung saan nandoon ang aking towel. Naupo muna ako doon at pinagmasdan ng dalawa na ngayon ay nag-uusap na. Dinig ko sila pero hindi ko maintindihan kung anong pinag-uusapan dahil ilang din ang pagitan ng pwesto namin. Maya-maya ay magkasamang naglakad na ang dalawa papasok sa hotel. "Ano yun? Hindi man lang nagsabi na mauuna na sila? Ano ko dito? Invisible?" Bulong ko sa sarili na pasibangot sa inasal ng boss. Kanina lang kumakadik ito sa akin eh. Tapos ngayon nakita lang si Payato at bigla na akong dinedma. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin sa akin kung sinong babaeng yun. Bigla kong naalala si Mr. Sandoval. Kamusta na kaya to? Agad kong hinanap ang lifeguard at nagtanong. Ayon dito nilapatang na nurse na paunang lunas ito at binigyan ng gamot. Bumalik na din daw ito kanina sa kanyang kwarto. Ay, buti naman. Mabuti pa, dalawin ko ito mamaya. Pumasok na ako sa loob ng hotel, balot ng aking roba. Nakapag-shower na at makapagpahinga. Nalalagkit ng katawan ko dahil sa tubig ng pool. Wait lang, hindi ko pala dala ang wallet at cellphone. Saan ko kaya nilagay ang keycard ng kwarto ko? Hi, can I get a copy of my keycard please? Tanong ko na makalapit na sa front desk. Can I get your room number? Nakangiting tanong ng babae. 302, tipid kong sagot. Thank you, let me check it for you ma'am. At nagpipindot nito sa kanyang computer. I'm very sorry ma'am, but the other keycard was already given to you. Saglit ako nag-isip sa sinagot nito. Ngayon ko lang naman nakalimutan ng keycard ko so paano nakuha ko ng spare nito? That's not possible. Please, can you check it again? Pakiusap ko dito. In our records, you collected it last night ma'am. Dagdag pa nito. Last night? Pag-uulit ko sa nadinig. Diba kagabi uminom ako sa kwarto ko? Bumaba nga pala ako nun para maghanap ng pagkain. Medyo lasing na nga ako nun. Siguro. Pero wala akong matandaan na kumuha ko ng keycard dito. Maya-maya pa ay may isang babae ang dumating at nag-usap ang dalawa sa lingwahe nila. Yes ma'am, your keycard was collected by you and your boyfriend last night. Pagpapaliwanag sa akin ng kadadating lang na babae. Anong boyfriend? May boyfriend ba ako? Umiling-iling naman ako. But I don't have a boyfriend. So I am sure that is not me. That's you ma'am. You were so drunk last night when you came to me and was looking for food. Yes, I remember that. Confident ko pang sagot. Then, I told you that we do not serve dinner after 8 p.m. Okay, but I went back to my room after that. No ma'am, you refused to leave and insist on getting food for you. Sabay ngiti pa nito. Ngiti ba yun o pigil na tawa? I don't remember doing that. Dahil wala naman talaga akong maalala. Nag-iskandalo ba ako kagabi? Maybe because you were so drunk, ma'am? Okay. And then, what happened? Who took my key? We tried to ask you, which room do you stay but you said you don't remember? Okay. Bakit pa kasi hindi pa niya ituloy-tuloy ang kwento? Luckily, a guy passed by and saw you. He said he is with you and asked what happened. At huminto na naman ito sa pagkwento. Ako na lang kaya magtuloy. Ibig sabihin pala sobrang lasing ko kagabi. Hindi ko maalala lahat ng sinasabi ng babae. Do you remember the name of the guy? Tanong ko dito pero nanalangin ako na sana si Mr. Sandoval yun. It was Mr. Faltado. Medyo slampang pagkakasabi nito sa apelyido ng boss. Okay, so he took the key and we just left? Well, Kinda, you didn't really want to leave even after your boyfriend came. We told him that you've been a little bit difficult to handle and that you don't know where your key is. Blah blah blah. In short, kay Mr. Faltado pala ito inabot ang susi ko. Yun lang naman ang gusto kong malaman. Ang nakakapagtaka ay hindi man lang sa akin nabanggit ng boss
ang nangyari or binalik man lang sana ang keycard sa reception or sa akin. Sa ngayon ay kailangan ko pang kalampagin ang kwarto nito. Kaso baka mastorbo ko sila ng kasamang babae at magalit na naman to. Pero hindi ko na ata kayang tiisin ng kati at lagkit ng katawan ko. Gusto ko na magbanlaw at magpalit ng damit. Nakailang pindot na ako ng doorbell ay walang sumasagot sa kwarto ng boss. Bagsak ang balikat na bumaba na naman ako sa reception. Nakiusap man ako at ipiniliwanag na wala ang boss sa kwarto nito at kailangan ko na magpahinga ay isa lang ang nagisagot ng mga ito. As per the hotel's policy, we can only provide a maximum of 2 keycards per guest. Naupo na lang ako sa lobby na parang basang sisiw. Kahit ang cellphone ko ay nakalimutan ko sa kwarto. Napakatanga ko talaga. Hi! Kamusta na po? Malapad ng ngiting sa lubong ko nang pinagbuksan ako ng pinto ni Mr. Sandoval. Kinuwento ko nangyari at nagsabi ito na tumuli muna ako sa kwarto niya. Sa bagay, kaysa naman magantay ako sa lobby hanggang sa mabuti ang mga mata ko. Pagpasok ko sa kwarto ay agad ako nakigamit ng shower. Hindi ko na kayang lagkit sa katawan ko kaya hindi na ako nahiya pa. Pinahiram naman ako nito ng t-shirt na pagkalaki-laki para sa akin. Kaya nang naisot ko yun ay para akong nakadress. Buti ay kulay dark blue yon dahil wala man akong panloob, at least ay hindi halata. Pagkaupo ko sa sofa ng kwarto nito ay nag-alok ito agad ng makakain. Buti pa tong si Mr. Sandoval Gwapo na, mabait pa. Busog-lusog na ako, komportable pa ako. Dahil alam kong walang mali siya to sa akin. Do you want me to call Mr. Faltado? Tanong nito sa akin na mapansin na naghihikab ako. Ay, hindi na po. Ayoko naman po siya maistorbo sa date nito. Dahil sigurado akong kasama nitong babaeng yun. Pagkatapos manukso nito na halos salikan na ako kanina sa pool, ay sasama lang pala dun. Naku, wag ka mag-feeling na naman, Claire. Napagtripan ka lang ng boss mo kanina. Yun lang yun. Wag asa. Sita ko sa sarili. Sino nga kaya ang babaeng laging kasama ni Mr. Faltado? May pagtingin na din kaya ang binata kay Claire? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.